mabilisang rebuild bago kasi lahat ng parts nito. So, plano ko i-transfer ko dito sa bagong case dahil dapat bago rin ang case. Saka ito, upgrade na rin AIO cooler. So, let's go! Quick rundown ng specs. Start tayo sa processor. Ang processor is Ryzen 7 5700X, isang halimaw na AM4 na processor. Tapos, motherboard is B550M Pro 4 ng ASRock dahil sobrang tibay ng mga ASRock na parts. Subok ko na yan. Tapos, binilang ko siya ng M.2 SSD na Western Digital. Hindi ko na lang kakalasin kasi hassle pa. Tapos sa RAM, second hand lang din. Napili ko lang sa marketplace. 2 pieces na G.Skill Ripjaws 5 na 16 gig each. So, 32 gigabytes na total. Tapos, 3600 MHz ang speed. Tapos, sa video card naman, ito, pinaka-expensive part. AMD RX 9060 XT na 16 gig. So, tinesting ko na siya. Mga ano pa lang 2 weeks old. Tinesting ko siya sa Cyberpunk. Kayang-kaya ang ultra settings. Tapos, nag-upgrade ako ng CPU cooler, which is AIO na. First time ko maggaganito, lagi lang akong power cooler. Pero dahil pag nagsa-Cyberpunk ako, umaabot ng lampas 80 degrees. So, naisip ko mag-upgrade ng CPU cooler. Ito mga lumang parts ko na to. Itong hard drive na 1TB na Western Digital. Tapos Maxtor na SATA SSD na sinauna. Tapos yung power supply ko, luma na rin to. NZXT C650 bronze. Tapos sa mga case fans, ito, Sama. Kasi ito yung may reverse na, fan para malinis tignan. And sa case naman, ito, Acer! Nakalimutan ko yung model. Pero ayan, maganda siya. Tingnan natin. Pinakamagandang unahin muna yung kung ano man ang mga kaya mo nang ikabit sa motherboard habang hindi pa siya nakakabit sa case. Kasi pagka nakalagay na siya sa case, mas mahirap na siyang buuin. So, astig to. Hindi ganun yung case. Katakot. Kaya medyo kinakain ako ito na ng palapagtanggal. Inuuna ko muna yung mga storage devices like itong SSD. So itong hard disk drive. Kasi sila yung mga nasa hard to reach area. Pagkatapos, i-install lang natin yung shroud ng motherboard dito sa case. So, buksan muna natin itong CPU cooler. Yeah. Natin lahat. Ayan, kakamayin ko lang. Install ko na muna yung mga case fans na hindi naman masyadong makakasagabal sa buhay. Medyo kinabahan ako dito sa ano niya, sa power cable papunta sa dito kasi sasalpak yun sa CPU fan. Kaso ang ikli, buti na lang may kasama pala siyang adapter. Hindi ko siya nakita kanina. So, let's go! So, ito na nga. Kung mapapansin niya, meron na siyang kasamang thermal paste. And ang gusto kong orientation is pa ganyan. Lalagyan na natin ng mga mounting bracket yung mismong pump. So, ganyan. So, since meron na siyang pre-applied na thermal paste, wala ka nang gagawin na gano'n. And, sesentrahin mo na lang. Yun. Saka mo naman, hihigpitan kasama itong mga mounting screws. Kasi ito naman. Unti-unti nang nagkakatotoo. Kasalpa ko na ngayon.
yung power supply. So yan, eto na ang exciting part. Napakadaming wires. Yun, click. Yan. Tapos sasalpak ko na lang yung power ng SATA cable ng SSD and yung hard drive. Tapos pwede na siya i-on. Pati pala yung GPU hindi ko pa nasasalpak. Let's go! Yes! Ang pinaka-powerful na pyesa. Sasalpak na natin. Ayan, nakasalpak na. Lahat nakasalpak na. So I think pwede na natin siya i-try. So ayan, moment of truth. Tanggalin muna natin itong plastic. Yun! Si-on natin yung power supply. Sana mag-on, sana mag-on. Sa pindutan dito. So yeah, successful